Nagpakasal siya sa isang matandang lalaking itim para sa kanyang pera, ngunit ang gabi ng kasal ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabigla. Isang matalim na hangin ang taglamig ang dumampi sa mga puno ng Elmsworth, yumanig sa mga bintana ng isang tahimik na cafe na tinatawag na Floral Spoon. Sa isang sulok na mesa, maingat na inilapag ni Nicole ang tray na may mangkok ng mainit na sopas. Siya ay 19 taong gulang, maliit ang pangangatawan, at nakasuot ng lumang apron na may kupas na logo ng CAF. Bagaman ramdam ang pagod sa kanyang mukha, pinilit niyang umiti sa bawat customer. Kailangan niya ng mga tip ng husto. Sa loob ng 3 taon, nagsumikap si Nicole, sabay-sabay na nagtatrabaho sa iba't ibang trabaho upang masuportahan ang kanyang inang maisakit na nakaratay sa maliit na apartment sa kabilang bayan. Lumapit siya sa isang customer, isang matandang lalaking itim, matangkad at marangal, nakasuot ng maayos na Amerikana. May kakaibang presensya ito na agad nakatawag ng kanyang pansin. "Ang sopas ninyo, Ginoo," mahina niyang sabi. Tumingala ito, malalim at makinis ang tinig. "Salamat, Miss Nicole," sagot niya. Nicole, ulit ng matanda, tila ninanamnam ang pangalan. Habang patuloy siyang naglilingkod, hindi niya maiwasang mapansin ang mga sulyap ng matanda sa kanya. Sa muling pagdaan niya, tinawag siya nito. "May oras ka ba para makipag-usap?" tanong ng lalaki. Nag-alinlangan siya ngunit pumayag. "Nakikita ko sa iyong mga mata ang bigat ng problema," wika ng matanda. Napatigil si Nicole. "Ang aking ina," bulong niya. "Kailangan niya ng gamutan pero wala akong pera." Tumango ang matanda. "Ako si Charles Henderson. Maaaring matulungan kita kung handa kang gumawa ng isang desisyon." Iniabot niya ang kanyang card at nag-iwan ng makapal na tip, higit pa sa anumang natanggap ni Nicole. Kinagabihan, hawak niya ang card habang nakatitig sa perang iniwan. 3 gabi siyang hindi mapakali hanggang sa tuluyan niyang tawagan ang numero. "Charles Henderson speaking," sagot ng tinig. Nag-alok itong makipagkita sa kanyang mansyon. Kinabukasan, dumating si Nicole sa marangyang tahanan. Pinapasok siya ni Henderson at diretsahang sinabi, "Ako ay 80 taong gulang. Nais kong magkaroon ng asawa, isang kasal na magbibigay sa akin ng kasama at katiwala sa aking huling mga taon. Kapalit nito, mawawala ang lahat ng iyong problemang pinansyal. Sagutin ko ang gamutan ng iyong ina." Nayanig si Nicole sa alok. Ngunit sa gitna ng desperasyon, pinili niyang tanggapin. Isang maliit na seremonya ang naganap, si Nicole nakasuot ng hiniram na gown, at si Henderson kalmado at formal. Nang ideklara silang mag-asawa, pilit na umiti si Nicole, nanginginig ang kanyang puso sa bigat ng desisyon. Isinuot ni Henderson ang singsing sa daliri ni Nicole, isang antigong gintong banda na may nag-iisang diamante. Ramdam niya ang bigat ng metal, na tila sumisimbolo sa bigat ng bagong buhay na kanyang pinasok. Matapos ang tahimik na hapunan ng kasal, natagpuan ni Nicole ang sarili sa isang marangyang silid. Kabado siya sa gabing iyon, iniisip na ito'y isang kasunduan sa negosyo, kaysa isang romantikong pagsasama. Pumasok si Henderson at agad siyang tinulungan na maibsan ang takot. "Hindi ko hinahangad ang iyong katawan," wika niya, may malungkot na ngiti. "Ang nais ko ay ang iyong presensya, kabutihan at pakikisama. Ako'y isang matandang lalaking malapit na sa katapusan ng buhay. Wala akong tagapagmana, wala ring pamilya. Ang mga tao sa paligid ko ay puro negosyante o mapagsamantala. Ikaw, Nicole, ay totoo. Ikaw ang gusto kong makasama upang ipagpatuloy ang aking pamana ng pagtulong." Namangha si Nicole. Inasahan niya ang kahihiyan, ngunit kabaligtaran ang kanyang narinig, tiwala at pagkakawanggawa. Ipinaliwanag ni Henderson na magkakaroon siya ng sariling silid, na aalagaan ng kanyang mga tauhan ang ina ni Nicole, at tuturuan siyang pamahalaan ang mga charitable foundation na itinayo niya. Unti-unti, nakita ni Nicole ang layunin sa kasunduan. Sa paglipas ng mga buwan, gumaling ang kanyang ina sa ilalim ng mahusay na gamutan. Nawala ang lahat ng utang. Si Nicole, na dating waitress, ay naging masigla at masiglang lumahok sa mga proyekto ng Henderson Foundation, mula sa scholarship hanggang sa mga programang rehabilitasyon. Ang kanilang relasyon ay nanatiling platonic, puno ng init at pagkakaibigan. Natuklasan niya ang kanyang hilig sa jazz at matamis na tsaa, pati na rin ang mga pagsisisi ng nakaraan. 1 taon ang lumipas,
at si Nicole ay nagsimulang magsalita sa mga charity event, kinatawa ng Henderson Foundation. Tinawag siyang aking liwanag ni Henderson, bagaman iginiit niyang tawagin lamang siyang Charles. Sa isang seremonya ng pagbubukas ng bagong pediatric wing sa ospital, naramdaman ni Nicole ang matinding pagmamalaki. Mula sa pagiging waitress, siya ngayon ay gumagawa ng tunay na pagbabago. Sa loob ng limo pagkatapos ng seremonya, bahagyang umubo si Henderson. Pagod lang, edad na ang humahabol, anya, ngunit may ngiti sa labi. Wala akong pagsisisi sa kasal na ito. Hinawakan ni Nicole ang kanyang kamay. Salamat sa lahat. Hindi ko akalaing ang isang bagay na kakaiba ay magiging ganito kahalaga. Ngumiti si Henderson, nanginginig ang labi. Ni ako man. Sa huli, natanto ni Nicole na ang kasal na nagsimula sa desperasyon ay naging daan tungo sa layunin, pagkakaibigan, at isang tahanan na hindi niya inaasahan.